Mga kababayan, kung kayo ay 60 taong gulang pataas, huwag muna kayong aalis sa harap ng screen na ito. Kasi sa loob ng susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo kung paano makukuha ang 15,000 na SSS pension at hanggang 6,500 na karagdagang benepisyo bago mag-Mayo 4, 2026. Hindi ito tsismis. Hindi ito clickbait. Ito ay totoong impormasyon na maaring maglagay ng pera direkta sa inyong ATM na yung linggo. Marami ng seniors ang napalampas ng libu-libong piso dahil lang sa isang simpleng hakbang na hindi nila ginawa. Huwag kayong maging isa sa kanila. Manatili kayo at simulan nating tiyakin na makukuha ninyo ang buo at tama na halaga ng inyong benepisyo bago matapos ang linggong ito. Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 taong gulang pataas, huwag muna kayong aalis sa harap ng screen na ito. Kasi ang ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito ay hindi chismis. Hindi ito clickbait. Ito ay totoong impormasyon na maaaring magbigay sa inyo ng 15,000 o higit pa direkta sa inyong ATM o bangko bago mag-Mayo 4, 2026. Ilang araw na lamang. Ngunit ang tanong ay, nandoon na ba ang pangalan ninyo sa tamang listahan? Marami sa ating mga kababayan ang hindi alam na may mga benepisyo silang hindi nila natatanggap. Hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil hindi lang sila nakaalam ng tamang proseso. At ito ang eksaktong dahilan kung bakit ginawa ko ang video na ito. Mayroon akong kilalang si Lola Neneng, 68 anyos, taga Cebu. Sa loob ng 2 taon, hindi siya nakatanggap ng kanyang SSS pension adjustment. Hindi siya maalam na kailangan pala niyang i-update ang kanyang bank account sa SSS. Inakala niyang lahat ay otomatiko. Hindi pala. At nang malaman niya, halos 36,000 pesos na ang nakaipon na hindi niya natanggap. 36,000 pesos, mga kababayan. Pera na sana ay nagamit sa gamot, pagkain o tulong sa pamilya. Huwag kayong maging katulad ni Lola Neneng. Ngayon, tutulungan ko kayong alamin kung kasama kayo sa listahan ng tatanggap ng 15,000 SSS pensyon at 6,500 na karagdagang benepisyo ngayong Mayo 2026. At kung paano ninyo masisiguraduhing mapupunta ito sa inyong bulsa. Hindi sa ibang tao, hindi mawawala, hindi mapalampas. Manatili kayo. Ito ang pinakamahalagang impormasyon na maririnig ninyo ngayong buwan na ito. Magsimula tayo sa pinakamahalagang tanong. Saan nanggagaling ang 15,000 na ito at sino ang may karapatang tumanggap? Ang 15,000 na ito ay ang pinakamataas na buwan ng pensyon na maaaring matanggap ng isang SSS pensioner sa ilalim ng kasalukuyang pension schedule ng Social Security System. Hindi ito pera na basta ibinibigay. Ito ay resulta ng inyong matagal na pagtatrabaho at tapat na pagbabayad ng kontribusyon. Ang bawat pisong ibinabawas sa inyong sahod noon ay may katumbas ngayon. Ito ang inyong naipon, inyong kinita, inyong karapatang kolektahin. Ngunit kailangan ninyong malaman ang totoo. Hindi lahat ng pensioner ay tumatanggap ng eksaktong 15,000. Ang halaga ng inyong monthly pension ay nakabatay sa 3 pangunahing salik. Una, ang inyong average monthly salary credit o tinatawag na AMSC. Ito ang average ng inyong declared monthly salary noong nagtatrabaho pa kayo. Pangalawa, ang bilang ng inyong credited years of service, kung gaano katagal kayo nagbayad ng kontribusyon. At pangatlo, ang formula na ginagamit ng SSS na kilala bilang ang highest of 3 computations, isang sistema na dinisenyo para matiyak na ang inyong tatanggaping pensyon ay pinakamataas na posibleng halaga batay sa inyong record. Kung ang inyong AMSC noon ay nasa 20,000 pataas at meron kayong 20 taon o higit pang kontribusyon, malaki ang posibilidad na ang inyong buwanang pensyon ay malapit o katumbas na ng 15,000. Ngunit kung ang inyong AMSC noon ay nasa 1,000 hanggang 7,000 lamang, ang inyong pensyon ay maaaring nasa 6,000 hanggang 9,000 bawat buwan. At iyon ay normal. Hindi ibig sabihin ay hindi kayo nabibigyan ng tama. Ang SSS ay gumagamit ng patas na sistema. Ang mahalaga ay tiyakin na ang buo at tamang halaga ay napupunta sa inyo. Ngayon, may magandang balita para sa lahat, lalo na sa mga may maliit na kontribusyon. Mayroon ding tinatawag na minimum pension guarantee. Kahit maliit ang inyong naging sahod noon, kung mayroon kayong hindi bababa sa 120 monthly contributions, iyon ay 10 taon ng pagbabayad, may garantisadong minimum pension kayo. Kung less than 10 years ang inyong credited service, ang minimum ay 2,000 bawat buwan. Kung 10 hanggang 19 years, ito ay 2,400. At kung 20 years o higit pa,
ang inyong minimum guaranteed pension ay 3,000 bawat buwan. Ito ay hindi maaaring ibaba ng SSS. Garantisado ito ng batas. Para naman sa mga dating government employee, mga miyembro ng GSIS, ang inyong pensyon ay may sariling computation. Ang GSIS ay karaniwang nagbibigay ng basic monthly pension na nakabatay sa inyong revalued average monthly compensation at ang haba ng inyong serbisyo sa pamahalaan. Para sa maraming retired government employee, ang buwanang pensyon ay nasa 12,000 hanggang 18,000 o higit pa. Depende sa posisyon at bilang ng taon ng serbisyo. Kaya naman, kung naitanong sa inyong kapitbahay kung magkano ang kanyang pensyon at mas mataas ito sa inyo, huwag kayong mag-alala. Iba-iba talaga ang kaso ng bawat isa. Ang mahalaga ay alam ninyo ang inyong eksaktong halaga at tiyak na natatanggap ninyo ito ng buo. Ngayon pag-usapan natin ang 6,500. Ito ang bahagi na marami sa inyo ang hindi alam at ito ang maaaring magbago ng inyong buwan ngayong Mayo 2026. Ang 6,500 ay maaaring manggaling sa isa o higit pang mapagkukunan. Una, mayroon itong kaugnayan sa inyong 13th month pension. Para sa mga SSS pensioner, ito ay karaniwang ibinibigay sa buwan ng Nobyembre. Ngunit may mga kaso kung saan ang supplemental payment ay napalabas ng mas maaga bilang special release o bilang adjustment sa nakaraang taon. Pangalawa, ang 6,500 ay maaari ring katumbas ng inyong PhilHealth Premium Subsidy at Reimbursement. Kung kayo ay rehistrado bilang Indigent Senior Citizen o kung kayo ay lifetime member na ng PhilHealth, ang subsidy na ito ay dapat na direktang napupunta sa inyong account, ngunit kailangan munang tiyakin na updated ang inyong record sa PhilHealth. Ngunit ang pinakamalaking pinagkukunan ng 6,500 ngayong Mayo 2026 ay ang social pension para sa Indigent Senior Citizens. Isang programa na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng programang ito, ang mga senior citizen na 60 taong gulang pataas na hindi miyembro ng SSS o GSIS o kaya naman ay ang kanilang pensyon ay hindi sapat para sa kanilang pangunahing pangangailangan ay may karapatang makatanggap ng 1,000 pesos bawat buwan bilang social pension. At dahil ito ay ibinibigay ng quarterly, ang 3 buwang halaga ay 3,000 pesos sa iisang disbursement. Ngunit kapag kasama rito ang mga locally funded na supplemental assistance mula sa inyong LGU o barangay, ang kabuuang matatanggap ay maaaring umabot sa 6,000 hanggang 6,500 pesos sa iisang pagbabayad. Ngunit narito ang kritikal na babala na kailangan ninyong marinig bago mag-Mayo 4, 2026. Maraming seniors ang naiiwan sa pila, hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil hindi sila naka-update sa listahan ng DSWD. Kung hindi kayong binisita ng inyong barangay health worker o social worker para sa annual assessment, posibleng natanggal na kayo sa listahan nang hindi ninyo namamalayan. Kaya bago dumating ang Mayo 4, pumunta na kayo sa inyong barangay hall ngayon at simpleng itanong, nandoon pa ba ako sa social pension listahan? Isang simpleng tanong, malaking posibleng resulta. Para naman sa mga miyembro ng SSSS o GSIS na nagtataka kung maaari silang makatanggap ng social pension, ang sagot ay depende. Kung ang inyong buwanang pensyon ay nasa itaas ng poverty threshold na itinakda ng gobyerno para sa inyong rehiyon, hindi kayo karapat-dapat. Ngunit kung mababa ang inyong pensyon at talagang nahihirapan kayo, maaaring maging qualified kayo, makipag-ugnayan sa inyong barangay social worker para sa tamang assessment. Ito na ang tanong ng lahat. Kasama ba ako at paano ko malalaman? Para sa mga SSS pensioner, ang pinakamabilis na paraan ay ang mag-login sa MySS portal sa website na my.sss.gov.ph o i-download ang SSS mobile app sa inyong cellphone. Doon maaari ninyong makita ang inyong disbursement history, ang inyong kasalukuyang pension amount at kung kailan ang susunod na release ng inyong pensyon. Mahalaga ito lalo na ngayong papalapit na ang Mayo 4, kasi kung may issue sa inyong account, mas may panahon pa kayong ayusin ito bago ang release date. Kung hindi kayo komportable sa internet, huwag mag-atubiling pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Dalhin ang inyong UMID card or any valid ID at ang inyong pension book kung meron kayo. Ang mga frontline personnel ng SSS ay nakatuon sa pagtulong sa ating mga seniors. Para sa mga GSIS pensioner naman, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch o mag-login sa GWAPS. Ang GSIS web application para sa mga pensioner at survivorship beneficiary. Maaari rin kayong tumawag sa kanilang hotline.
Ang GSIS ay may dedicated senior citizens lane sa kanilang mga opisina kaya huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Para sa mga benepisyaryo ng DSWD Social Pension, ang listahan ay pinapamahalaan ng inyong barangay. Ang unang hakbang ay pumunta sa inyong barangay hall o sa SWDO ng inyong munisipyo. Sila ang may hawak ng record at sila ang makakapagsabi sa inyo kung kasama kayo sa susunod na disbursement. At isang bagay na maraming seniors ang hindi alam. Ang OSCA o Office for Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo ay nagbibigay ng karagdagang tulong at impormasyon tungkol sa lahat ng benepisyo na inyong nararapat. Libre ang serbisyo nila. Lagi silang handang tumulong. Kung hindi ninyo alam kung nasaan ang OSCA sa inyong lungsod o bayan, tanungin lang sa munisipyo. Ngayon, mayroon ding mahalagang babala na kailangan ninyong malaman at ito ay tungkol sa kaligtasan ng inyong pera. Kung nakatanggap kayo ng text message na nagsasabing may pension release na kayo at kailangan ninyong mag-click ng link o magbigay ng OTP, huwag agad magtiwala. Lumalala ang mga manloloko ngayon. May mga fake SMS na nagpapadala na nagpapanggap na SSS o GSIS para makuha ang inyong personal na impormasyon o access sa inyong account. Ang tunay na SSS at GSIS ay hindi hihilingin ang inyong password, PIN o OTP sa pamamagitan ng text o tawag. Kung may nagtatanong nito sa inyo, i-report agad sa SSS o GSIS at sa pinakamalapit na pulis. Mayroon ding ilang bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa mga posibleng bawas sa inyong pensyon, hindi para takutin kayo, kundi para maging handa. Una, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin pagkatapos mag-retire at tumatanggap ng sahod na lampas sa allowed threshold, maaaring maisuspend o mabawasan ang inyong SSS pension habang nagtatrabaho. Ito ang tinatawag na re-employment rule. Ngunit kapag tumigil na kayo sa trabaho, babalik ang inyong buong pensyon. Kaya kung may maliit na negosyo kayo o nagtuturo part-time, alamin muna ang patakaran para hindi kayo masurpresa. Pangalawa, may tinatawag na overpayment recovery. Kung natuklasan ng SSS o GSIS na nabigyan kayo ng sobra noong nakaraan, maging dahil sa computational error, posibleng ibawas nila ito sa inyong susunod na mga pension release. Kung mapansin ninyong biglang mas maliit ang natanggap ninyong halaga, huwag magpanik. Pumunta ka agad sa SSS o GSIS branch at humingi ng written explanation. Karapatan ninyo ito. Pangatlo, isang magandang balita. Ang SSS at GSIS pension ay karaniwang exempted sa income tax sa Pilipinas. Ito ay malinaw na nakasaad sa ating batas. Kaya kung may nagtatangkang magbawas ng tax sa inyong pensyon, iyon ay mali at dapat na itama agad. At bago tayo mag-wrap up, heto ang mga praktikal na hakbang na dapat ninyong gawin ngayon, bago mag-Mayo 4, 2026. Una, tiyakin na ang inyong bank account na nakalink sa SSS o GSIS ay aktibo at gumagana. Maraming seniors ang nakaranas ng sitwasyon kung saan ang kanilang account ay naging dormant, hindi nagamit ng matagal, at ang pensyon ay hindi na ideposito. Pumunta sa inyong bangko at i-confirm na ang inyong account ay aktibo. Ang Land Bank, DBP at Union Bank ay ilan sa mga bangkong maaasahan para sa pension disbursement. Pangalawa, alamin ang eksaktong petsa ng release ng inyong pensyon. Ang SSS ay may specific na disbursement schedule batay sa birthday o apelyido. Huwag kayong magpakulong sa bangko sa maling araw at magsayang ng pamasahe at lakas. Alamin muna ang eksaktong petsa. Pangatlo, kung ang inyong pensyon ay ibinibigay sa pamamagitan ng cash card o cash card, na may e-wallet function, alamin kung paano gamitin ang inyong card ng ligtas. Huwag ibahagi ang inyong PIN sa kahit sino, kahit sa mga anak o apo. Pang-apat, isaalang-alang na gumawa ng simpleng monthly budget. Malayo ang maabot ng 15,000 kung mayroon kayong maayos na plano. Halimbawa, 5,000 para sa pagkain, 3,000 para sa gamot at medikal, 2,000 para sa mga singil sa kuryente at tubig, at ang natitira para sa ipon o pang-emergency. Hindi kailangang complicated kahit sa isang piraso ng papel. At panghuli, kung kailangan ninyo ng pautang, makipag-usap sa inyong pamilya muna bago lumapit sa mga nagpapahiram na may mataas na interest. Huwag hayaang ang inyong pensyon ay mawala bago pa man ito dumating sa inyong kamay. Mga kababayan, ang retirement ay hindi katapusan. Ito ay simula ng bagong kabanata ng inyong buhay. Ang inyong pensyon at inyong mga benepisyo, ito ang mga bunga ng inyong matagal na pagtrabaho, ng inyong dedikasyon, ng inyong sakripisyo sa loob ng maraming taon. Huwag ninyong hayaang mawala ang kahit isang piso sa inyo dahil sa kawalan ng impormasyon. Bago mag-Mayo 4, 2026, pumunta sa inyong bangko, tiyakin ang inyong account, i-check ang inyong SSS o GSIS status at kumausap sa inyong barangay social worker.
3 o 4 na hakbang lamang iyon. Ngunit ang epekto nito sa inyong buhay ay maaaring maging malaki. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito ngayon, ibahagi ninyo ito sa inyong asawa, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay na seniors, dahil ang kaalamang ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay. I-subscribe sa channel na ito para sa mga pinakabagong update tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth, at lahat ng benepisyo para sa ating mga lolo at lola. At pindutin ang notification bell para hindi kayo makapalampas ng anumang mahalagang impormasyon. Mahal namin kayo mga kababayan. Ingat lagi at tiyakin ninyong ligtas at buo ang inyong mga benepisyo ngayong Mayo 2026.